It's a beautiful Wednesday morning. Good morning po sa ating lahat. And welcome to another episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is being brought to you by the Provincial Government of Albay through the leadership of our beloved Governor, Honorable Noel Irasal. And this is a program of the Local Economic Development and Investment Promotions Office. And we are being helped and supported by the Provincial Information Office headed by Sir Marte Gonzalez. And kasama po natin dito sa studio on the technical side, si Sir Richard Bobis. And kasama ko rin ang aking dalawang staff from the LEDIP office, si Ms. Nancy Bustamante and Ms. Mary Grace Garcia. And lagi po natin itong ginagawa every Monday and Wednesday, ang mag-imbita po ng mga local Albayano business owners dito sa ating programa para po makausap natin sila sa loob ng isang oras. And sana sa pagkikipagkwentuhan namin sa kanila, meron kayong mapulot na inspirasyon at aral and na sana magamit po ninyo sa inyong pagninegosyo. And through their stories, through their success stories, lalo na po kapag matagal na silang nagninegosyo, sana ma-inspire and ma-motivate namin kayong lahat na magbukas na rin po ng inyong mga sariling negosyo and sana dito po ninyo sa probinsya ng Albay mapiling buksan ang inyong business. We want of course to be an entrepreneurial hub of excellence and we want to prove that Albay can be the most preferred investment area, hindi lamang sana sa Bicol region, kundi sana sa buong Pilipinas and who knows, malamad na ang buong mundo na maganda magbukas ng negosyo sa Albay. So bago ko po sa inyo ipakilala ang aming empowered na babaeng guest sa umagang ito, gusto ko po lamang malaman ninyo kung ano ang iba't ibang serbisyong pwede ninyong makuha sa Ledipo office and ang aming mission and vision. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang ng inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. Today is July 15, 2026 and we are on our 165th episode na po. So pang 165 na guest na negosyante ang aming makakasama sa umagang ito. And I am Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic Development and Investment Promotions Officer of the Province of Albay, and I will be your host for today po. And as promised, may ipapakilala kami sa inyong isang empowered na babae na taga-Albay po siya.
And marami po siyang businesses, pero sa umagang ito, pag-uusapan natin ng isa sa pinakamatagal na niyang negosyo dyan po sa Tabaco City. Taga dyan yung mama ko po sa Tabaco. So, may mga kamag-anak din kami dyan. So, ipapakilala ko na po sa inyo dahil excited ako. Siya po ang may-ari ng Sally's Native Lechon. Very famous and popular daw po itong kanyang business. And alamin po natin ang story behind the 29 years ng negosyong ito. So, friends and family, join me in welcoming Ma'am Salud Banyadera ng Sally's Native Lechon. Good morning and welcome to the program po, Ma'am. Yes, good morning po sa lahat ng mga nanonood, sa aking mga friends, mga family. Good morning po sa inyo at sana maunawaan nyo po at maintindihan talaga kung ano ang dapat na inegosyo natin na hindi tayo magsayang ng panahon at magsayang ng pera. Ayan. So, na-excite ako sa unang bungad ni Ma'am. Ano? Parang she's talking about being an experienced business owner na. So, marami tayo for sure matututunan kay Ma'am. So, huwag magsayang ng panahon at huwag magsayang ng pera. Mukhang marami pong matututunan talaga sa atin ng ating mga listeners and sa mga nanonood sa atin sa umagang ito. Ano, Ma'am? So, sabi ko kanina, nabanggit ko dahil napahapyawan nyo na po ako, no? 29 years na po yung business niyo. Tama po ba yun? Yes. Ayan. Itong Sally's Native Lechon. Yes. 29 years. So, exactly kailan po ninyo inumpisahan yung negosyo? 1997, malapit na ako mag-birthday, February, 1997 na ayaw ko po talaga ng negosyong itong lechon kasi 34 pa lang ako nung panahon na yan. Basta ayaw ko po talaga kasi yung talagang naglilitsyon, doon po siya nakatira sa aking bahay na kumbaga nangungupahan siya. Opo. So may naglilitsyon na nangungupahan lang po sa inyo Sa bahay. noon? Kaya lang, Okay. kumbaga hindi niya masyadong napaunlad at ayaw niya na inalok sa akin. Tumanggi po ako dahil ayaw ko po talaga. Napunta po ito sa iba na sila ang nag-manage. Kaya lang, inabot lang ata ng 2 linggo, sinauli na naman sa kanila dahil nalugi. Ayun. Oo, ganun po. So may sumubok na. May sumubok na po ng paglilitsyon. Pero hindi tumagal, Hindi po. nalulugi. Hindi po. Ayan. So, ibig sabihin po, meron silang sinet up na litsunan doon sa Bahay ko. nila. Sa bahay ko. Sa bahay po Sa ninyo bahay ko po mismo. Ayan. For sure, yung mga nanonood ng live dito sa Albay PIO Net TV ay nakikita na kung gaano ka-juicy at mukhang crispy ang lechon ng Sally's Native Lechon kasi pinapakita po namin yan sa Albay PIO Net TV ng live. Ayan po. So, umiikot-ikot ang napaka-crunchy and very juicy na lechon. And kitang-kita po natin yung parang oven ninyo, Mama, no? So, Apo. parang napakalinis po nito. So, very sanitary. And, sige, balikan po muna natin yung inyong kwento. So, 2 na ang nag-attempt na magbenta ng lechon at sila ay nag-rent doon sa inyong lugar. Opo. And finally po, paano nyo po in-acquire na yung business? Sinabihan niya na naman ako, sige, pag-aaralan ko at subukan ko. Opo. Sa madaling salata, dahil ako po ay talagang pinaproud ko na masipag ako. Opo. Kaya pinag-aralan ko po yan hanggang sa natutunan ko na at saka hindi pa noon katulad ngayon na mabinta. Alternate lang po ang paglilitsyo namin pero yung dinuguan at sa kapaksiw, laging kasama yan sa pagtitinda namin araw-araw. I see. So, bago pa po kayo nag-open ng lechon business, nagfo-food business na po kayo? Ako po, wala po ako Ay, talaga. wala talaga. So, First sabay. time po ito. Sabay po yung pagdidinuguan. Oo, kasi yung bituka ng baboy, walang sayang. Dapat madinuguan mo yun. Yung tira naman na lechon, dapat mapaksiw mo yun. Tama. Oo nga. Para tumagal pa yung buhay at yun nga. So, nakakatuwa ano po. So, when the business was offered to you, ano po yung naisip nyo? Ano yung parang subukan lang talaga? Oo, subukan lang po talaga. Sa medyo tumatagal-tagal, talagang hirap na hirap po ako dahil ako po yung hahanap ng baboy. Ako pa po yung nagluluto ng mga yung dinuguan. Talagang hirap ako pero dahil nga sa masipag ako, talagang nakayanan ko yan.
I see. Okay po. So, parang sige, subukan ko na lang. Apo. Pero nung oras po na yon, nung nag-decide kayo na subukan yung business, ano po talaga yung inyong ginagawa o work po ninyo? Wala naman po, parang natutuwa akong nagpapahulugan ako sa palengke ng mga items, mga damit. Ayan lang po ang aking business. Ayan, Pahulugan. So, parang 20 plus pa lang kayo nung time na yun. 34 ako, siguro mga 31. Pa 31. 31. 31 years old po Apo. ikaw nung nag-venture ka Nagpapahulugan. dito. Ay, nung nagpapahulugan ka po. 31. Mga items for sale na hulugan mo Opo, na yung opo. negosyo ninyo. Tapos, ano kayo nitong lechon business? Lechon na, apo. So, inclined po ba kayo sa pagbenta rin ng food dati o first time nyo talaga mag-offer ng food business? Yung kapatid ko, mayroon karinderiya. Pero ako po personally, wala po talaga akong ideya sa mga ganyan. Mhm. So, kapatid niyo po yung may background sa Sa pagkukusina, pagluluto. sa pagluluto. And ano po yung nagpalakas ng loob niyo, ma'am, para, sige, subukan ko rin itong ganitong business? Yun na nga po na maraming nagsasabi na maganda ang lechon. Mhm. Pero siyempre dahil sa umpisa pa lang, nagtatry and error lang po kami. Dahil minsan palpak, maraming palpak. Pero sa kalaunan na po, na lalaman na rin ng mga tao, mayroon na rin na nag-o-order, nakaka-inspire po yun. Ayun. So, meron akong naging guest dito, ma'am. Sabi niya, sa pagninegosyo daw, kailangan hindi perfect sa una. Kailangan talaga pumalpak ka, Oo. magkamali ka, kasi doon ka daw gagaling at doon ka rin matututo. So, yun ang nangyari din sa inyong Opo. personal experience, ano po. So, sa paglilitsyon, ano po ba yung masasabi natin, para sa information ng mga iba dyan na nag-iisip din na ito din ang buksan ng negosyo? Ano po yung mga pinagdaanan yung medyo palpak, na medyo mali nung nagsisimula pa lang kayo? Yun nga po na akala mo luto na. Pag biniak, hilaw pa pala. Ayun, crunchy oo. on the outside, inside, hindi pa luto. Hindi pa luto. At saka yung ma-experience din po sa balat, na minsan hindi talaga siya masyadong malutong. Ayun. Pero may pakisama rin po yung baboy. Kasi pag manipis ang balat ng baboy, madali po siyang lumambot. Lumambot. Opo. Oo. Yung, depende pala Sa baboy. ang crispiness ng balat sa kapal ng taba. Opo, pag yung medyo Yung baboy. mataba-taba, maganda po talaga ang balat. Pag medyo makapal ka. Makapal. nga Kumbaga naman, may edad na tama. rin siya. Medyo makapal ang taba dapat para sumabay siya sa pagkaluto nung nasa loob. Opo. Kasi kung manipis siya, Luto siya. luto sa ibabaw, hilaw yung... Hindi, luto rin ang loob. Loob. Kaya lang, yung balat niya, madali siyang, parang madali siyang makunat. Dapat yan, kainin agad. Pag nakaluto na, kainin na siya. Okay. Pero pag inabutan siya ng hapon, medyo naiiba na po yung balat. Ayun. So, grabe no, may mga technique and meron mga kinoconsider pala sa paglilitsyon para makuha yung perfect na texture and crunch. So, ano po yun, ma'am? Over the years, no, paano po mo po na-master yung pagpili ng baboy mismo, yung kapal ng taba, yung time ng pagluluto, yung klase ng oven na pinaglulutuan? Paano nyo po ito na-master over the years? Yun na nga po, sa karamihan po ng negosyo, hindi naman po talaga puro parpa. Kasi mayroon din po kami na-encounter na reklamo. Ayun. Pero, ginagawan po namin ng paraan kasi mayroon naman ng mga paraan ang lahat. Yes. Pero yung crispiness po, pag talagang crispy siya, kahit mula umaga hanggang gabi, umagahan pa yan, crispy po talaga siya. Ayun. Okay. So, gaano po sa inyo ka-importante yung feedback ng inyong customers? Dapat po, nabigyan ko yan ng solusyon. Mhm. Na pag mayroon feedback, gawan po ng paraan. Kasi yun na nga lagi ko rin sinasabi, laging humingi ng pasensya. Mhm. Kasi yun lang po ang masasabi ko dahil nangyari na po eh. Kung sakali sa uulitin, kahit hindi ka magbayad, okay na ako dyan. Basta Ayan. So, may masatisfied ka lang. guarantee na next time pag nangyari ulit, nako, sige, Kahit hindi ka na ililibre ko. magbayad. Kasi you learn from it and you're becoming more careful, Opo. mas nag-iingat na mangyari ulit yung mali na naranasan ng ating mga clients. So how do you compensate them naman po kapag medyo yun nga upset sila or hindi sila masyado satisfied sa dineliver nating lechon? Ayun na po, humingi po ako ng pasensya na sana kasi minsan hindi mo rin po talagang mapiperfect lahat. Pero
mas gusto namin yung maayos. May discount na lang po ba sila? Babawasan ako kung ayaw mo, Babawas. kahit wala nang bayad, okay na. Pero Mhm. dapat ipakita mo rin sa amin kung gaano katotoo yung sinasabi mo. Tama. And hindi rin naman talaga din mura ang lechon. Ano? Kaya nga, opo. pag sinabing may lechon ang handaan, ibig sabihin, bongga pang mayaman. Kasi hindi naman lahat nakaka-afford ng may lechon pag may okasyon. So, very special talaga pag nakakita sila ng lechon. Ibig sabihin, pinaghandaan ang salo-salo ng host. Ayan. So, parang marka ito na very special ang event and very special yung guest. And talagang, yun nga, pinaghandaan ang okasyon kapag merong lechon. Ayan. So, nakakatuwa, ma'am, no? So, inumpisahan mo ito by yourself o meron ka na rin pong mga staff na nakatulong? Wala pa po, pero may isa lang akong na siya talaga ang nangako rin na magkakatay ng baboy at Mhm. saka maglilitsyon. Doon lang po sa isa. Hanggang sa tumagal-tagal, hindi na rin kaya ng isa, managdagdag na po ako ng mga kasamahan. Ayan. So, ngayon po, ma'am, kasi, di ba, matagal na po yung negosyo and marami na kayong clients. Ilan na po ang nakakatulong ninyo? Sa loob po ng bahay, kasama na po yung sa bahay ko rin, mayroon na pong 12 kami doon. 12. Opo. 12. So, ibig sabihin, umunlad na talaga yung business ni ma'am and 12 na katao o 11 na katao na, kasi 12 including you, Opo. ang pamilyang naiangat ang buhay dahil nabigyan ng hanap buhay ni Pero, Ma'am Sally. Yung dalawa po doon, estudyante na pinag-aaral ko siya. Ayan. Na habang walang pasok, tumutulong siya sa lechonan. Ayun. So, marami tayong mga ganyan, yung mga estudyanteng kailangan ng extra budget, extra income para ma-finance ang kanilang education. Na ito yung mga masisipag talaga na bata and maganda na ito ang naiisipan nilang gawin para makapagtapos sila. So, yun nga. Yun ang maganda, kapag mas maraming negosyo ang nagbubukas at mas maraming naha-hire ang isang business owner, umaangat ang mga pamilya ng mga albayano. So, kaya natin ini-encourage ang lahat na mag-open ng business, mag-expand ng business, kasi pag gumaganda ang takbo ng negosyo, naganda rin po ang ekonomiya natin dito sa Albay. Ayan. So, napakaganda ng kwento niyo, mama, So, ikaw na walang alam sa paglilitsyon, nag-take ka lang ng risk, and then ngayon, 29 years ka na sa ganitong negosyo, and marami kang natutunan, and may binanggit ka po kanina, Sabi nyo, dapat sa pagninegosyo, maging magaling sa pagpili ng negosyo para hindi sayang sa oras at sayang sa pera. Ano po ba ang personal experience ninyo na nag-trigger po sa inyo pa sabihin itong ganitong statement? Meron na po ba kayong sinubukan in the past na hindi nag-work kaya nasayang yung inyong time and yung money? Wala pa po akong sasakot sa akin, wala po akong nasubukan. Kaya lang, sa mga naririnig ko, Mhm. na mga sinasabi nila, nagsasayang ng panahon. Yun. Yun lang po, kaya sa Bakit po narinig ko. kaya nasasayang ang kanilang panahon? Siguro, yung business nila, hindi tama yung Hindi napili tama nila para sa yung kanila. negosyo. Hindi swak. Hindi swak. Hindi swak. Kasi minsan, bubukas ka ng negosyo dahil narinig mo lang Oo. maganda yung takbo ng business. Gaya-gaya. Gaya-gaya ka lang. Pero ikaw, hindi mo naman talaga hilig yung negosyo yun. So, papalpak talaga. Kasi dapat, Mahalin. gaya ng ating isa pong kasama dito sa studio, si Mama Mariali, Ah. kailangan, naging guest na rin natin yun siya. Ang bubuksan mong negosyo, kung ano yung nagpapasaya sa puso Opo. mo. Di ba Yung po? bang yung mayroong samahan ng pagmamahal. Pagmamahal. Yan. Kailangan. Yung paglilitsyon, may May pagmamahal. pagmamahal. Bakit po? Anong mangyayari kapag nagtatrabaho ka lang na yun? Ay, hindi. Walang kasamang Malaki love. po ang Mm-mm. ang apektado po talaga. Kasi kung nag-aaburido ka sa ginagawa mo, palpak po talaga yan. Pag mainit ulo mo. Mainit ang ulo mo, may Mm-mm. problema ka, dinadala mo doon sa pagpapaikot mo ng Oo. lechon, Ay, oo nga. inutong na pala, Oo, dahil tama. galit ka. Kasi nakatulala Nakatulala ka. Ganyan. Oo Kaya nga. mas maganda po, may pagmamahal. May pagmamahal.
Kahit may problema ka, kahit may pinagdadaanan ka, iwalay mo Iwalay yun. muna. Nai-imagine ko tuloy. Yung galit ka o medyo bigo ka at Oo. naglilitsyon ka, no? Totoong na pala, di mo na. Hindi mo alam eh. Hindi mo alam, sunog Oo. na pala yung Sunog na pala. nililitsyon mo, no? Kasi di ka nakafocus at wala kang love, di ba? Oo. Ayan. So, kailangan may pagmamahal. May pagmamahal po. Sabi ni ma'am. Ayun. So, kumusta naman po ma'am? 29 years. Sige, iano natin. Yung first 9 years nyo po, kumusta yung experience? Medyo okay na po. Kasi yung mga Doon yung nauna part po. na natututo kayo at Oh, marami natuto na. pang medyo mistake. Ano? Yung part na po yun, na yung mga nauna kong mga kasamahan, maayos na ang buhay nila. Ay, Kasi wow. mayroon na rin silang weldingan. Kasi nag-abroad sila na, siyempre tinulungan ko din sila. Na ngayon, umuwi na sila rito, mayroon na silang sariling kanila rin na negosyo na. Nakapag-ipon Oh, dahil na sa may inyong building na rin. business. Ayan. Opo. So, nakapag-ipon dahil sa negosyo ni Ma'am Ed ngayon, meron na sariling negosyo. And how do you feel po kapag yung mga tao mo iiwanan ka dahil magbubukas na rin ng business? Nakaka-proud po ba yun o nakakalungkot po ba yun? Proud po ako sa kanila. Mhm. Kasi, kumbaga, nakatayo Tayo. na rin sila Mhm. sa kanilang mga paa. Pero anytime naman, madali ko silang kunin eh. I Lalo see. kung maraming order, dahil ando doon lang naman sa On unahan ko. call. Pwede naman eh sila And ako. tumutulong pa din. Ay, opo. Ay, yun ang maganda doon. Ano? So, on call sila pag medyo maraming orders. Sasara nila yung business building para nila. tulungan. Yan yung pagtanaw ng utang na loob or gratitude. Yun. Hindi natin dapat yun kalimutan bilang mga tao, yung pagtanaw ng utang na loob. And then yung gratitude, no? Magpapasalamat kasi syempre, natulungan nyo sila. So, tutulungan. Kumbaga, Opo. yun ang maganda sa atin ito. And kumusta naman po, ma'am, ang mga albayano as customers and clients ng inyong negosyo? Okay naman po, masaya. Kasi, yung po ang tipong babalik-balikan ka talaga. Ayun. Bumabalik po talaga sila. At May hindi repeat lang, customers. hindi lang po sila bumalik, nagkikwento sila, kasama na nila yung friend nila. Ayun. So, may na-recruit. Nasa yun na Opo. rin nag-order ng lechon. Kasi, Opo. pumunta sa salo-salo, natikman yung lechon, nagtanong. Parang ako, ma'am, first time kong natikman. Hindi po kasi talaga ako mahilig sa lechon bilang ako may hypertension. Ayan, so, medyo ingat ako dyan. Pero, nung sa opening ni Ma'am Mariel, talagang amoy pa lang, ma'am, nakakatakam na yung inyong belechon, ano? Tapos pag tiningnan mo, crunchy, juicy, and yung flavor. Kasi ma'am, natatalo ako nung, yung ano baga? Yung parang Taba? Taba, yung amoy ng taba. Natatalo ako. Pag naaamoy ko, ayoko na siya. Pero yung lechon nyo po, ang bango niya talaga. Kasi po mayroon naman na secret doon. Yun nga. And merong sample dito si ma'am, ano, para patunayan ko sa inyo na talagang kung ano yung na-feel ko nung nakita ko yung lechon ni ma'am. Ayan, meron siyang dalang sample dito na Yes. belechon na natikman namin ni Miss Dance nung nag-attend kami ng isang opening ng business ni Ma'am Mariel. Ayan, so doon ko po nakita at natikman yung lechon. Sabi ko, ala, saan ba to? Nagbubulong-bulungan kami ni Nan. So yun ang typical na nangyayari sa isang negosyo or business, no? Lalo pag food business. Yung word of mouth. Opo, yun po ang Yun ano kasi po. sikat at doon ka makikilala. Pag nakita at na-experience ng iba kung gaano kasarap yung product, sila na magkukwento at may mga magtatanong talaga. And doon na kayo makikilala. Opo. So far, ma'am, sa mga naging clients ninyo, sino na po yung medyo kilala na personality ang palaging kumukuha Ito ng po lechon si, sa inyo? si Governor, mayroon siyang mga tauhan. Sila po ang umu-order sa akin. Si Gov Noel po mismo. Opo. Ayan. So, Mayroon po siyang mga kasamahan na dinideliver dito. dinideliver po kay Gov Noel. Ayan, si Gov pala ay nako, tingnan. Nakita natin. Inggitin natin sila. Ito, napakabigat. Mabigat Talagang to yan. masarap. Ay, Diyos ko. Ayan, pakita natin sa Sige. atin. Ayan. Sana naaamoy ninyo ang naaamoy ko dito sa studio. Napakabango at napakasarap. Tingnan nyo naman po yan, no? Sally's Native Lechon. Ang bigat-bigat po. Kita nyo po yan, no? Oh,
Napaka-juicy. And Ayan. lutong-luto. Ayan, Ayan. pinakatok-katok ni Ma'am na rin. Ah, Ayun, oh. Bango-bango. Nagugutom ako. And I'm sure, nagugutom na rin kayo. Tingnan nyo naman po yan. Ayan. Ang bigat niya. Ayan, lutong-luto. It's super crunchy on the outside. And then juicy. And alam mong lutong-luto. And may kakaibang flavor po. Itong lechon ni Ma'am Sally. Napakabango. Ayan, for sure nagugutom na po sila. And ilang kilo po ba ito? Mabigat sa karne po siya, magdi-5 kilo. Kaya pala, ang bigat. Magfa 5 kilos po pala itong ganito. And how much po yung ganito kalaking? 3K po. 3,000 pesos sa ganitong belechon. Sulit na sulit. Wala na itong mga buto-buto. Talagang Wala puro po. laman na lang ito. And bango-bango, mag-order na po kayo. And paano po ba mag-order ng ganito kasarap na belechon? Ang laki, ang bigat. Grabe. Ayun po. Pasok lang po kayo sa page, Sally's Native Lechon or Sally Banyadera. Marami po akong contact. Nandoon naman po. Pwedeng tawagan na lang po kami. Ang sarap. Parang naghahanap na ako ng kanin. Napakasarap. Ayan. So, ang bigat. Puntahan nyo po sa kanyang Facebook page. Ang name ng Facebook page ninyo ay Sally's Native Lechon. Sally's Native Lechon. Spelled ang Sally as S-A-L-L-Y-S. Sally's Native Lechon. Ayan, napakabango. Kung pwede lang kumurot. Ayan. Grabe, napakasarap talaga, napakabango. Sally's Native Lechon, umorder na po kayo, 3,000 pesos lang ang ganito. Opo. Ayan, ang bigat-bigat, 5 kilos ng karne na ito, napakabigat, napakasarap. Ayan, may nakaamoy, may pumasok sa studio, naamoy po itong bango ng lechon ni Ma'am Sally. So, yung mga nasa Tabaco or nasa malapit sa Tabaco and Albay, pwede po ba kayo mag-deliver kahit medyo malayo po? Ang lechon po talaga ang dinideliver namin. Pero yung belly, parang additional po namin lang na pa-order yan. Doon po talaga Doon po sa sa lechon. Tabaco. Pero pag Deliver po. Deliver din. po dito sa Legazpi. Nagcha-charge lang po kami Ng delivery fee. delivery. Ayun, so pwede kahit saan umaabot pa ng Legazpi. Naga or Catanduanes, Sorsogon. Wow! So mabigat po siya, pero ayan po, ayan, i-close up ko para lalo kayo matakam. Ayan, napakasarap po talaga dito ng Sally's Native Lechon. Ayan, naamoy ni Marlon, ang staff ko sa Lady po talaga, oh. Kahit napakalayo niya, naamoy niya ito. Napakasarap ng lechon ni Ma'am. Ayan, thank you. Hindi ko na kaya, ang bigat. Ayan. Ayan, ang bigat. Naku, wag malaglag order yan kay Ma'am Alvin. Ayan po. So, ayan ma'am, ang bigat ko na talaga, kailangan ko na mag-diet. Ayan. So, nakita po natin kung gaano kasarap. Ay, hindi nila natikman, naamoy ko lang, pero explain ko sa inyo. Dahil natikman ko na po itong product na ito, masarap po talaga siya. Juicy, crunchy on the outside, and masasatisfy po talaga kayo kapag kayo ay kumain itong Sally's Native Lechon. Ayan po. So, Facebook lang po ba kayo pwedeng makontak o pwede po kayong tawagan? Marami po akong contact number na yung iba, alam na po nila yon. Pag minsan napunta sa bahay, binibigyan ko po ng calling card. Calling card, ayan. So, may dala po ba kayong calling card para ma-announce natin ang inyong Wala number? po. Kasi, Kabisado nyo po ba, Ma'am Mariel, ang number ni Ma'am? Para kabisado ko po. sige, Yung ma'am. number? Opo, sige ma'am. Yung naiwan ko po sa bahay, 0918-2259-324 Ayan. or 0933-916-105. Ayan. So, ipa-flash natin kay Sir Chad yung inyong number dyan. Ayan, 0917-105-9261. At saka Ayan. tatlo po yung kasi ang number ko. Sige po, go ahead, ma'am. 0918-2259-324. Ayan. Okay. So, hi, Chon. Nalaglag ako sa upuan. Nagaba ako sa bangko. Chon, nabi ko ng bugat. Oh my goodness. Ayan. So, kailangan na mag-diet. Pero kung may ganito, kasarap na lechon sa harap mo at ganito kabango, ay good luck talaga sa pagda-diet. Napaka enticing and inviting ng lechon ni Ma'am. So, yun ang mga contact numbers po ni Ma'am Sally kung kayo'y interested na mag-order ng kanyang lechon. I-rewind nyo lang po ng i-rewind itong aming
program at makukopyan nyo po yun. So, sila ay nasa Purok 6, Kubo, Tabaco Kubo, City. Tabaco City. Ayan. So, ulitin ko isa sa mga numbers na nabanggit ni Ma'am. 0917-059 0917-105-9261. Ulit. 0917-105-9261. And nagdi-deliver po sila as far as Sorsogon and Naga. So, yung mga areas na madadaanan, pwede may Pwede po. delivery fee lang. May alat po. Basta kung mag-contact lang sila, basta may time, Mhm. darating po ang order nyo sa tamang oras. Yun, ang importante. Yung kapag nag-order po sa inyo, madi-deliver nyo talaga on time. Minsan may mga delay rin. Oo. Kasi kung Na na-traffic. traffic, ganun. Yung mga hindi natin inaasahang pangyayari. Opo. But you make sure na it's Darating. delivered on time. Yun. Kasi bilang isang client, importante yun, ano? Yung parang nag-announce na ako na may lechon. Tapos nag-umpisa na yung party, wala pa yung lechon. O yung mga ganun po. So, very important and maganda na si Ma'am ay very, conscious sa time and sa pag-deliver ng nasa Opo. oras. At Bilang negosyante. Yes, Bukod ma'am. po doon sa lechon, pag mag-order po kayo ng lechon, pwede po kayo mag-request ng chicharon or kaya dinuguan. Plus, may kasama pong atsara. Ayan po ang katibayan na may atsara. Wow, may kasama ng atsara yung lechon. Opo, may kasama po So, di siyang na kailangang atsara. mag-order ng separate. Pero ang sauce po talaga ay kasama na. May sauce na May din. sauce din po siya. Mm-mm. Tsaka may dinuguan. And may free na dinuguan na. Natatakot akong iangat. Pero ayan, may dinuguan pong dala si Ma'am. And Para matikman napakabango din ng amoy. Ayan, si Sir Chad, nagugutom na yan si Sir Chad, naaamoy ni Sir Chad. Oh, lahat kami dito naaamoy namin. Ang bango-bango po nitong dinuguan talaga ni Ma'am. Ayan, Ma'am. So, balik tayo sa ating kwentuhan. No? As a business owner po, ano yung katangian na meron ka? Aside from, of course, na nabanggit nyo na po na ikaw ay masipag talaga. Ano yung mga katangian ng isang negosyante, lalong babae po tayo, na kailangan laging meron ka para maging successful ka sa business? Dapat po, customer nga is always right. Okay. Hanggang kung ano po ang gusto nila, dapat yun po ang gagawin ko. At hindi Sige po. Kung ano yung gusto nila, yun ang yun gagawin. po ang gagawin Opo. ko. Sige Dapat po. marunong ka pong makipag-usap Mhm. sa customer para babalikan ka po talaga. Ayan. So, babalik-balikan. Opo. So, kung ano yung gusto ni customer, Yun po ang ibibigay natin. yun ang ibibigay natin. Ayan. So, sorry na Sir Chad. Tayo ay nakasira ng upuan. Ayan. Bigat-bigat kasi na. Ayan. So, kung ano ang gusto ng customer, pagbibigyan po. Opo. Ayan. So, kumbaga, yung mga special request nila, ano po yung mga usual na nire-request sa inyo ng mga clients niyo po? Lagi nilang sinasabi nga na dapat malutong. Siyempre, sasabihin ko, oo. Kaya lang, doon na nga po tayo papasok na minsan, hindi talaga, kahit gustuhin rin natin, may napapalpak po talaga. Hindi ko po pinagkakaila yun. Kaya, lagi na lang po kaming hihingi ng pasensya. Kung may susunod, babawi kami sa inyo. Kasi iba-iba din naman yung baboy. Oo, sa baboy po tayo, Sa baboy ma'am. nagkakatalo. Kahit may standard kayo na sinusunod, kunyari sa cooking time, sa temperature. Pero yung kapal ng taba, sabi niyo. Opo. And then yung edad ng Oo, baboy. pag matanda na po, huwag na po. Kasi hindi na po pangit po ang balat niyan. So, Dapat bata pa siya. Bumibili po kayo ng lechon. Ano yung specific na sinasabi niyo po dun sa nagkakarne? Dapat maliit lang, mga 4 na buwan o maski 5 buwan. Basta maliit siya 4 na to 5 kayang months. lechonin. So, 4 to 5 months. And then, ano po yung, meron po ba kayong thickness ng taba na nire-request? Or, Nakikita naman namin po yun sa baboy. Pero, yun na nga po na dapat hindi masyadong mataba. Kasi kung mataba naman masyado at nandiyan na yan sa bahay, hindi naman pwedeng ipauwi ko yan. Mag-uusap na naman kami ng presyo na dapat babaan nyo. Kasi mataba, hindi naman pwede pa-order. Tama. O kasi marami pang tinatanggal sa loob Opo. ng baboy, na parang pag
pag masyadong makapal ang taba, hindi na maganda yung quality Hindi rin po. maganda. Okay. Pero, So, sige ma'am. Ikaw na lang po. Opo, so ganon. Yung taba, yung edad ng baboy. Opo. Ano pa yung mga kinukonsider po sa paglilitsyon? Para sa akin, yun lang po eh. Basta yung dapat pag maliit, basta kayang litsunin na. 4 to Kasi 5 mayroon months. naman na umu-order na maliit. Mayroon naman na medium. Mayroon naman na malaki kasi kung marami ang bisita. Oo nga naman. Iba-iba And po ang sige, price. Ma'am, yun, kwentuhan niyo po kami. Yung kilo and how much po? Ayun na nga po, pag medyo maliit, mayroon po kami ngayon na available na 8.5. Small po yun. 8,500. Opo, mayroon 9, mayroon 10, mayroon 11, hanggang 15,000. Pero pag pumasok po sila sa page, Sally's Native Lechon, lalabas na po doon ang mga prices. I see. Okay. So, doon na. Doon na Kumbaga, kung ano lang yung kaya ng budget, meron kayong pwedeng i-offer Opo. sa kanila. Kung Ayan. medyo maliit naman ang talagang gusto nila, doon na tayo sa belly. Belly. 3,000. As low as 3,000 pesos, meron na kayong matitikmang masarap na belly chicken. At saka kung gusto naman talaga po na konti lang at gustong magtikim lang ng lechon, 3 p.m. po, luto na ang aming lechon sa Tabaco City, 8.50 ang kilo. Ayan, 850 per kilo. Ito yung naka-chop na po. Opo, ipo yung nakachap. Naka-chop na. Kung gusto mo lang. Ang pinakamura po ninyo, para lang yung kunyari, 1/4. nagkikrave. Magkano po yung 1/4. 1/4? Di yung 1/4 lang. 200. Tama? Hindi. Ay, hindi. Sobra. Ano Pwede po? naman 200. 200. Oo. Pinakamura na po yun. 1/4. 1/4. Mm. Oh, ayan. So, 200 pesos, pwede ka nang makatikim ng lechon. And, sabi nga ni ma'am, nabulong niya po sa akin, wala daw siyang physical store. Sa ganitong 29 years, napakasipag niya, meron silang parang Kariton. Kariton. Kariton lang po ang tindahan namin mula nung 29 May picture years po ba na. tayo, Sir Chad? Opo, Yung kahapon Kariton mayroon akong na silin doon. sinet. Ayan. So, parang ito yung rolling store. Rolling store po. Yun, rolling store. Ayan. Ayan. Ah, At si ayan ma'am po. po mismo ang nandyan. So, rolling store, and tumagal ng 25 years. 29 Ay, years po. 29 years, sorry. 29 years, nag-i-exist ang business. So, isa si Ma'am Sally sa magpapatunay na hindi naman talaga kailangan na, hindi lahat ng negosyo kailangan may physical store para maging successful. Opo. So, rolling store lang na ganito as long as masarap, Opo. quality ang inyong baboy, and nakikilala kayo ng mga tao dahil sa sarap, pwedeng maging successful ang business. Yes. Ayan. So, ikaw, ma'am, hindi mo na-feel yung need na kailangan ko na ng physical store kasi kahit rolling store lang, kumikita. Ano po, tama na po ako sa ganyan. I see. Kontento na po ako sa ganyan. Kontento na sa kita si ma'am sa rolling store. So, eto, natitikman na ng mga dumadaan at nakikilala na kayo. Saang area po ba kayo matatagpuan yung rolling store niyo po? Rolling store po ay dinadala yan doon sa likod ng tinapahan ng Tabaco City. Mhm. Marami pong rolling store doon, pero makikita nyo naman doon ang Sally's Native Lechon. Sally's Native Lechon. Sa may likod ng tinapahan dyan sa Tabaco. Tabaco Yung mga City. nakikinig sa atin na taga-Tabaco, yan, alam nyo na kung saan nakahanapin si ma'am. And sa mga napapadaan ng Tabaco, dyan po daw siya. Alang oras, alas? Alas 3 po ng hapon, pwede po kayong Hanggang bumili. anong oras po? Ang ma'am? alas 3 po, pwede po kayong bumili sa bahay, sa Kubo, Tabaco City. Mhm. Along the road lang po yun, hindi kayo mahirapan sa pag-parking. Mhm. Tapos, pag alas 4 po, dadalhin na yan doon sa likod ng tinapahan ng Tabaco City. I see. Okay. At hanggang anong oras po kayo doon, ma'am? Depende po, pag Hanggang naubos mayroong na. benta. Pag naubos na, edi uwi na. Pero Uwi pag na. hindi pa naubos, mga alas 9. Pero okay naman na may natira para kinabukasan, may paksiw. Paksiw. Yun. Oo. And then for sale na rin po yung paksiw and Yes, dinuguan 50 doon. pesos po ang paksiw at 40 pesos ang dinuguan. Isang 40 order. and 50 is not Isang bad. order. Okay. So, walang tapon, ano, ma'am? Wala So, po. Ang galing-galing naman ang diskarte ni ma'am. Ayan. So, but do you have any plans po in the future to open like a space para dine-in? Ayaw ko na po. Ayaw kasi na. Happy na si ma'am. senior na po ako. Ayaw ko na po Mhm. niyan. Tama na ako ngayon. Sabi ko nga,
kontento na ako kung ano ang mayroon ako. Ayun. Okay. So, since happy na si ma'am sa ganito, and kontento na nga siya, sasabi niya na rolling store, and parang nakasanayan nyo na po, Opo. ano? And sabi ni ma'am, may edad na daw siya, pero kita nyo naman, napaka-youthful. Yes! How young are you, ma'am? 63 na po Oh ako. my God, mapapasana all ka talaga. Proud na proud po ako. Nahiya ako. Tingnan niyo po, napaka-fit and healthy ni ma'am, ano? 63 years old. Oh. Sana lahat ng 63 ganyan po sa kanya ka-blooming and healthy ang pangangatawan. And i-wish na lang natin umabot tayo sa ganyang edad and sana yun nga ma-achieve. Anong secret, ma'am? Dali lang po. Kailangan po tulungan natin ang ating sarili. Kung may time po kayo, mag-gym kayo. Dahil doon po talaga, magkakaroon po kayo, mawawala po ang stress nyo. Magkakamit kayo ng mga friends, ng mga new friends. Ayan, pwede ko po bang Sige sanggitin? po. Ayan, kung may time po kayo, pumunta po kayo sa Forever Gym, Tabaco City. City of Love, Tabaco. City of Love, Tabaco City. So may gym pa si ma'am, ano? So, aside from the native lechon business, ay may gym pa si ma'am. Yes. Ang galing-galing na negosyante ni ma'am. So, pag-usapan natin yan sa ibang araw, Sige yung po. gym. For now, ma'am, ano po ba yung pwede ninyong or yung natutunan ninyo bilang business owner and yung pwede niyo pong i-advise sa ating mga audience pagdating po sa pagninegosyo? Ayun na nga po minsan kahit po kulang ang kapital, diskarte lang po at saka sipag at tiyaga at manalangin po lagi tayo kay Lord na hindi tayo mawala sa landas kasi magkakasama po yan yung dapat may sipag ka, may tiyaga ka. Kasi ang pera po, nakukuha na lang yan. Halimbawa, ihiram ka dito, pero dapat marunong ka magbayad. Alam mo kung ano ang obligasyon mo, sigurado po yan. Talagang uunlad po kayo. I see. Ayan. So, masipag. And then? Matyaga. Matyaga. Tiyaga po at Tiwala. tiwala tiwala po kay Lord. Ayun. Yun ang secret ni ma'am para tumagal sa business. At saka marunong ka po lumingon sa pinanggalingan mo. Importante yun, di ba? Yung mga nakakatulong. And, because nabanggit niyo yan, sino-sino po ba yung mga tao gusto niyong i-shout out na Yeah. mga nakatulong po sa inyo sa business? Yes, shout out! Family, Buaraw! Alam ko, hindi ko kayo nakakalimutan. Buaraw family at isa rin po siyang may lechonan, Buaraw. Kring Buaraw lechon. Ayan, di ko po yan nakakalimutan. Grabe. Pero bago po siya naglechon, ako po ang unang naglechon sa Tabaco City. Ayun. So, nauna ka pong nag-open ng business sa kanya. Pero, you're speaking about your gratitude. Paano po kayo natulungan o na-inspire po? Kasi ng doon family? po ako nakatira na 5 taon na hindi pa po ako naglilitsyon. Sa loob po ng 5 taon, nagkaroon na po ako ng konting pera. Napabahay ko na po yun. Iyon po ang inupahan ng naglilitsyon na bago ako natuto. I see. Okay. So, sila yung inspiration. Sila yung nakuhanan mo ng ideas. Yung nag-upa po yung sa nag-upa, bahay. ayun. Kaya naging ganito kayo ka-successful. Opo. Kumbaga, sila yung naging reason kung bakit ninyo sinubukan ang negosyong ito. Kahit medyo, di ba sabi nyo nga, hindi naging successful, pero buo yung loob nyo na pasukin yung negosyo at subukan po ito. Minsan kahit may nagsasabi na pala ma'am na hindi kami naging successful, pero ikaw, pag buo yung loob mo, Buo po. and may tiwala ka May sa tiwala sarili, ka. and kipapagad, Ipapagad. At saka, diskarte. and diskarte, pwedeng maging successful sa negosyo, kagaya ni Ma'am Sally. Ayan. So, Ma'am, ano yung 3 bagay na pwede nating sabihin sa mga gusto rin na maging lechon business owner po? Tiyaga. At saka, sipag. At saka, wag po magsayang ng panahon. Mhm. Ayun lang po ang, Yun lang ang talaga. pinaka-importante Ang para sa akin. pinaka-important, tiyaga talaga. Mm. Okay? So, kasi hindi madali, no? Magkakatay, ang daming proseso. Marami po. Marami ang proseso. Sige ma'am, ikwento natin, ano yung mga proseso po na pinagdadaanan ng isang... Ayun na nga po, nung una, hirap na hirap po talaga ako dahil ako po ang naghahanap ng baboy. Mhm. Tapos kakatayin pa. Ang hindi ko lang po nagawa ang
Katay. Mhm. Pero yung paglilitsyon, alam na alam ko po yun. Pero sa ngayon, hindi na nga ho mahirap dahil yung baboy na ang naghahanap sa amin. Okay, may mga supplier na. Marami na po. Marami na ang Noon, ako ang nagbabahay-bahay sa kanila. Sa paghanap Ngayon, ng baboy. sila na ang Nag-uunahan pumupunta na sa amin. sila. Sila na ang kumukontak sa amin. Ayun, ganun nakakilala ang negosyo ni Ma'am. Ayan. So, ang galing-galing, nakakabilib naman talaga si Ma'am Sally. Ano? So, yun, tiyaga, sipag, tiwala kay Lord, tiwala sa sarili mo. Kasi lakasan mo lang yung loob mo. Ano? Lakas. At Lakasan saka mo. dapat lagi kang masaya. Lagi masaya, positive. Positive. So, pag may mga days na medyo mahina, Ma'am, paano mo ina-uplift ang iyong sarili para continue lang? Wala, parang sa akin, kahit humina man, basta makabalik, yung kapital mo ay nandiyan dyan, okay lang po yun. Okay lang. And paano nyo naman po hinahandle yung finances? Kayo po ba yung tipo na ang kapital ko lagi dapat buo? Hindi ko yung gagalawin kahit anong mangyari? Ay, hindi po. Sa akin, pag mayroon ako ngayon, okay lang. Wala ako ngayon, okay lang. Ayun. Pero dumarating naman ang pera Hindi nagpapastress si Ma'am. Ay, ano? hindi. Bahala silang ma-stress sa akin. Ganon. Kaya pala youthful si Ma'am kasi hindi nagpapa-stress. So, kung ano yung nandyan, ini-enjoy niyo po. Ini-enjoy ko po. Yun ang secret pala. Ayan, napakagaling. So, huwag mo pa-stress. Relax lang, chill ka lang, tiwala lang, and may papasok at papasok Opo. sa'yo. Ayan. And paano nyo naman po minamarket itong inyong Sally's Native Lechon? Aside from, of course, doon sa word of mouth advertising na. Ngayon po ay ngayon po sa ngayon content creator na po ako at vlogger, Sally Banyadera. Doon ko po pinapasok lagi ang pag-a-advertisement ng Sally's Native Lechon. Yun, vlogger na rin pala si Ma'am. Ayan, so i-invite natin ito si Ma'am sa mga occasions natin. Okay lang po ba yun? Yes! Iba-vlog ni Ma'am Welcome tayo na, welcome para po ako. makatulong sa community at sa mga katulad niyang business owners. At saka, libre. Libre! Yes, libre. Dahil gusto ko lang maging masaya at Mag-enjoy. makapagpasaya. O yun ang importante. Darating na lang yung mga blessings kapag Opo. gano'n na naman. Mhm. Ayan, so vlogger na rin si Ma'am. So vlog mo po yung inyong lechon, pinapakita nyo sa audience at gaya ng mga flash natin, no? Yung proseso ng paglilechon ni Ma'am nandun. And ano po yung, kumbaga, meron po ba kayong tinatawag na brand promise? Ano ang promise ng Sally's Native Lechon sa mga customers and clients? Aside from sa isang nabanggit nyo na you try your best to deliver on time. Siguro po, yun na nga po, na sana sa darating na mga panahon sakali mang wala na ako kasi yun na nga, senior na ako, mapagpatuloy ang Sally's Native Lechon na kumbaga dapat maging good quality. Good Kasi quality. mayroon pa naman po bagang i-improve dahil sa teknolohiya ngayon. Yes, exactly. Sa new technology, marami ng machines ang makakapagpadali ng proseso ng pagluluto. And for now po ba, meron ka nang tinitrain na maging successor mo sa business? Yung mga kasamahan ko at saka yung anak ko na nag-iisa na sana matutunan niya ito. At mahalin niya tulad ng pagmamahal ko. Ayun. Sa anak ni Ma'am, ayan, kung ilang years, 29, na napaunlad ni Ma'am ang Yes. business. Sayang kung walang magpapatuloy, ano? Opo. So, kasi yun ang nagiging problem na nakikita ko din minsan dito sa mga na-interview ko po, yung ang ganda-ganda ng negosyo, pero yung anak iba yung interest. Minsan, nagsasara yung mga lumang-luma na nating businesses. So, sana, yun nga, kung di man anak, sana may magpatuloy Opo, ng at saka, legacy. ang naranasan ko po parang based sa aking pong experience, hindi lang po ang pinag-aralan o tapos ka sa pinag-aralan para umunlad ka. Para sa akin po, kahit kulang ang pagkakaalam mo o hindi ka nakatapos ng pag-aaral, basta mayroon kang diskarte at sipag at syaga, sigurado, uunlad ka po. Ayun. So, marami din ako, Ma'am, na-interview dito ng mga high school graduates, pero ilan na ang mga branches ng business nila. So, talagang ikaw at yung iba, talagang totoo yung sinasabi, you don't need a diploma to be a really successful business owner. Kasi, diskarte, Diskarte po. sipag, tiyaga, tiwala sa sarili, and ipapagad
pwede pong Pwede na maging po yun. maunlad na business owner. Ayan. So, ano pa pong message ang gusto niyo sabihin sa audience natin, ma'am? Kasi 1 hour na pala tayo. Hindi natin napansin. Sige, ma'am. Go ahead po. Ayan po yung mga may balak po na magnegosyo, maganda po yun. Ipagpatuloy nyo lang po. Basta yun na nga po kung ano ang nararapat. Yung bang nasa loob nyo na huwag kayong panghinaan dahil maraming pagsubok. Basta laban lang. Laban lang, happy lang, Yes. positive lang, sabi ni ma'am. Relax lang. Relax Ayan. lang. Chill lang, cool lang, and darating at darating. Oo, ang darating blessing. din yan. Sa Ayan. tamang panahon. Panang panahon. Basta dumiskarte ka lang din ng tama. Ano, ma'am? Opo. Ayan, nakakatuwa naman po. And very inspiring ka po, Ma'am Sally. And marami po kaming natutunan sa inyo today. And bitin na bitin ako, 1 hour na pala, ano? So, sa mga local business owners din po dyan, if you are originally from Albay, and dito po sa Albay ninyo binuksan ang inyong negosyo, you have a DTI permit, BIR permit, and mayor's permit. Ibig sabihin, compliant business owner po kayo. You can be our next guest here po sa Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program for free. So, hindi po kami humingi ng bayad. We will promote your businesses for free po. And kapag po kayo naging guest, ang inyong kwento ay mapapublish sa aming business magazine. And you can also join our trade fairs. And if we do have trainings and seminars for business owners, you will be prioritized po. Kasi compliant business owners po kayo. So, kung may negosyo kayo, and dito kayo sa Albay, get in touch with us po. Ledipo Albay, dito po sa Capital Annex Building. And we will help you grow your business. Ayan po. So, ma'am, thank you so much. Thank you po. Welcome I po. am very honored na ikaw ay pinaunlakan mo kami dito sa aming programa. And we hope that we inspired and motivate you to open up your own businesses here po sa probinsya ng Albay din. And maraming salamat po sa inyo. Contact po kayo sa amin if you're a business owner. And see you on Monday for another business talk po. Thank you so much again Sir Richard Bobis of Albay PIO, Nance and Grace, at sa mga kasama po ni Ma'am dito sa studio na nag-support po, and of course to Ma'am Sally, Ma'am Banyadera. Thank you so much. And see you again on Monday for another business talk. God bless po. Bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.